Magandang hapon mga kalwas, mga kabendot, mga ka-DIY. So ayan po. So today mag-explain ako dito sa aking fully automatic. Yan. 4-in-1 po yan. Fully automatic car wash bendo machine. 4-in-1 po. Piso tubig, pressure washer, air blower, and soap for foamer. Yan po. So ang magiging discussion po natin sa video na ito ay medyo magiging mahaba-haba po ito. Kasi di-discuss ko po lahat. I-explain ko by parts. And by machine, explain ko po lahat yan. So, posible po may matutunan kayo. Kahit po doon sa hindi mga buyer, sa mga kapwa ko builder, pwede po kayo may matutunan dito sa video na ito. So, may kahabaan nga lang po doon sa video. Doon po sa iba na ayaw manood ng mahabang video, nasa inyo po yon. Pero dito po, posible may matutunan kayo kahit paano. So, ang mga i-discuss ko po dito nga, ay siyempre, unang-una po, magte-testing tayo. Then, explain ko lahat yan. Then, ROI, freebies, maintenance, PMS, warranty, how to order, and contacts. Yun po mga di-discuss ko sa loob ng video na ito. So, umpisan po natin sa testing. So, okay po. Ang una natin testingan ay piso tubig. 10 segundo lang po ang piso tubig. So, mayroon tayong piso dito. Ayan po, naka-auto open na siya. Hindi na siya kailangan itara. Yan. Yung lakas po ng tubig ay nakadepende sa supply ng tubig nyo sa inyong bahay. Po ang lakas na ginit. Kasi yan po ay naka-solenoid valve. Sa atin namang air blower, 2 piso, ay 1 minuto. Air blower po muna tayo. 1 minuto po. Siyempre po, hanggang hindi nyo start, wala. Kailangan nyo po start. Yung tatlo po may start. Yan. Yan. Ayan po siya. So, hindi naman po masyadong mahalaga ang pagpapakita nitong blower. So, tapusin ko na agad. Pero sabi po nung iba, yung blower daw hindi naman masyadong mahalaga. Napakalaking bagay po niyan, lalo na po pag nag-maintenance kayo. O kaya naman po yung iba, gumagamit po yan, pantuyo ng inyong sasakyan, o kaya pagpuga sa mga singit-singit ng sasakyan. Malaking bagay po yan. Pala kung sa una lang po yan mukhang maliit kumita, pero nakakasulog po sa ito. Sunod po natin sa sabon. So, hindi ko na lang po dinamihan ng sabon ito kasi magte-testing lang naman ako. 5 piso ulit. 40 seconds naman po tayo sa sabon. Tayo dito, start natin. Agad po, napakalakas. So yan po, tapos na po yung 40 seconds. Titigil na po yan ang bagya. So pansinin nyo, hindi agad bumabagsak yung foam nya. So may time pa kayo para punasan ng basahan. Pero sa lagay po nito, nagtesting lang naman tayo. Hindi ko na po kailangan ng punasin pa ng basahan. Kapanlaban ko na po agad. Ito natin ang ating pressure washer. Okay, 2 minuto po, kada 5 piso. Yan, muna po tayo. 2 minuto po, takagad. Start po natin. So, napakalakas po ng pressure niyan. Pansinin niyo po, yan. Para siyang malabombero na rin kahit sa paano.
Isang bawal tayo. Madali. So, hindi na po natin tatapusin yung video na to kasi medyo hahaba lang po. Yan na may testing lang. Diretso na po tayo sa discussion ng ating machine. Okay na, palit po. So, ayan po, i-discuss po natin yung laman sa loob. So, buksan natin. Bibigyan natin tayo ng quick tour sa laman ng ating machine. Yan. Yung sa timer po, mamaya ko na-explain. Pakikita ko ng actual sa inyo yung timer na ginamit. So, ayan siya. Papakita ko na lang sa inyo. Dito na tayo mag-umpisa sa pressure washer. Ang ating po nilagay na pressure washer, yung may bladder tank. So, discuss ko po yan doon sa isa kong video. Ang kagandahan ng may bladder tank. And, naka-modify po yan. Mas maigsi. Halos magkadikit po ang motor at saka pump. Tapos, ang belt na ginamit, may ngipin. So, para hindi po siya dumudulas. May discussion po ako niya sa isa kong video. So, pwede nyo pong i-check. So, may mga kagandahan po and malaking advantage po yung ganyang klase ng pressure washer. And number 1 na nga po, mas napatitibay po nito. Napakalaking tulong po nito sa mga seals. Mas napapatibay. Kasi halimbawa na lang po, sinasel natin. Biglang nagbara. So pag nagbara po yan, ang impact po niyan ay dito sa loob ng pump. So i-impact po yung pressure sa loob ng pump. Yun po ang nagiging dahilan ng pagkasira ng mga seals. Kaya po minsan nangangalampag na yung ating pressure washer. Minsan nagkakasingaw-singaw kung ano-ano. So pag meron po nito, yun po ang pinakamagandang advantage nito. Sinasalo niya po yung pressure or impact na naipit pag nagkabara. So, yun po ang pinakamagandang advantage niyan. Pagdating naman po sa ating air blower, ang gamit po natin ay solenoid valve connected sa ating air compressor. Kumbaga, ito na rin po ang nagsusupply ng ating air at saka sabon. So, wala namang problema po yan kung gamitin nila sabay. Pero napaka-rare naman po mangyari na may gagamit ng sabon at saka air blower. Pagdating naman po sa foaming machine, yan po ang ating gamit, fully automatic foaming machine with tank. With tank pa rin po, hindi po ako nagagawa ng iba. Although nasubukan ko na yung mga yon, ito pa rin po talagang pinili ko, may dahilan po. And na-discuss ko po yun sa isa kong video kung bakit yan pa rin ang pinipili ko. Number 1 nga pong dahilan kung bakit yan pa rin ang pinipili ko ay yung consumption po. Napakatipid po sa lahat. Consumption ng kuryente, sa tubig, sabon at kung ano pa man. So napakatipid po. Mukha lang siyang hassle tingnan or complicated tingnan, pero napakadali po niyang gawin kung tutuusin. Pagdating naman po sa piso tubig, yan, dati po ang ginagamit ko may pump na ganon para mas malakas ang pressure. Ang nagiging problema lang po, ang tubig po kasi minsan may mga kasama kalawang, so madali niya po sinisira ang pump. Kaya ang ginawa ko po ay ito. Yan, naka-solenoid na lang po siya. Para nakadepende po yung pressure ng tubig sa labas po sa gripo nyo. So halimbawa po medyo may kahinaan, pwede nyo naman i-adjust kung ilang segundo. Kasi sa akin, lagi nakaset 10 seconds. Ang gawin nyo na lang, gawin nyo 20 seconds, depende sa inyo. Kung sa palagay nyo doon makukonvince ang inyong customer. So pagdating naman po sa hose reel, yan po, pure metal. All parts repairable, detachable, replaceable, and market available. Kahit po ito, lahat po, ganun din po. All parts repairable, replaceable, detachable, and market available po. Yun po ang ginagamit kong pyesa. Para in case po masira, kahit po hindi ako available, may mabibilihan kayo. Kung halimbawa po wala akong stock ng pyesa, may mabibilihan kayo through online, Lazada, Shopee, or anuman. Meron din naman po kung malapit kayo sa Manila, ay mabibili nyo lang po yung mga pyesa na yan. Kasi commonly po yan ay nanggagaling lang ng Manila. Usually naman, yan, yung mga China. So, depende po. Kagaya na lang po ito. Yan.
Nagkakita na makita. Yan po ang ating gamit na swivel. So in case po nasira, papalitan nyo lang yan. Pero pagdating po sa pure metal na hose reel, syempre po may kaibahan po yan doon sa plastic. Malaki pong advantage ng pure metal. Pero syempre may advantage din naman yung plastic. Yun nga lang po, kasi sa plastic po, pag less maintenance. Less maintenance po si plastic. Hindi po kagaya ng metal na syempre may maintenance po yan. May mga kailangan kayong inaalagaan dyan. Number 1 na po ay mga bearing. Kasi yan, may bearing po yan. So, lagi ko po yang, halimbawa po, doon sa car wash ko, bumisita ako, kinuha ko yung kita, lagi akong may dalang ganito. Pwede pong WD-40, pero ito Mr. DIY ko lang binili, napakamura. 50 pesos lang, kasi pag WD-40, yung ganitong kalaki ay nasa 250 pesos. Kaya rin, 50 pesos lang mahigit, 53 pesos ata. So, sasampulan ko kayo kung saan nyo spray. Yan po ang mga PMS natin. So, discuss ko kung mamaya sa inyo ang PMS ng ating mga machine and parts. So, ayan po. Yan. Isiritan nyo lang po yan dyan. And yung bearing, kabilaan po yan. May bearing din po yan doon. Isiritan nyo lang. Ayos na po. Ganun lang ka naman kadali. Kumbaga at least, na-maintain nyo yung ganda ng rotation ng inyong yan, hose reel. So, mas napapangalagaan nyo po. Yun po ang kagandahan niya. Kaya, wag po tayo magiging masyadong matipid sa ganito. May maintenance po lahat ng hanap buhay. Lahat ng negosyo, lahat po yan ay kailangan may maintenance. So, yun po. Nandyan na po lahat sa loob. Kompleto na. Yan po ay fully automatic. 4-in-1, fully automatic. Car wash peldo machine. And, nandyan na nga po lahat sa loob. Wala na kayo bibili na kung ano-ano. Pagdating po niya sa inyo, kahit saan lupalok pa po kayo ng lugar ng bansa, ay isasaksak nyo na lang po yan sa tubig at kuryente. May submeter po yan. May kasama rin po yung breaker na ikakabit nyo dun sa inyong bahay. Kasama po yan. Ay, naiwan ko ata yung aking lock. Yeah. So, yan po. Kompletong-kompleto na. Wala na kayong iintindihin pa. Less hassle, less stress. Andyan na lahat. The price is, presyo po tayo, presyo. Ang presyo po niya ay 70K. Kung tingin nyo po, sa 70K ay talo pa kayo, nasa sa inyo po yan. Pero tingnan nyo pong mabuti, mag-isip po kayo, do the math. Halimbawa na lang po, bigyan ko kayong sample, bigyan ko kayong sample explanation. Pinakamababang makuha nyo ng 2-in-1. 2-in-1, yung po pong gamit nyo na yung, siyempre may pressure washer kayo doon, may air compressor na kasama, and ang tank na kasama nyo doon ay yung stainless, yung traditional foaming machine, na yun nga lang po, pag sa bento nyo ginamit, daily, magre-refill kayo, daily, mag-check kayo. Ito po, kahit isang buwan nyo iwan, pwede. Basta pinuno nyo itong storage, kayo mauumay, kaantay kung kailan kayo mag-refill. Yun po ang advantage na yan. So, doon na lang po sa nakabili kayo ng 2-in-1. Pagpalagay nyo na po from 25,000 po ha. May air compressor kayo, may pressure washer, may foaming tank na stainless. Nabili nyo 25,000. Pagpalagay na natin, sinamahan pa ni seller ng bendo. Pagpalagay nyo 25,000 ranging to hanggang 35,000. Doon po, sa nabili nyo yun, wala pa kayong housing, wala kayong ganito, bahala kayo mag-set up, bahala kayo kung saan nyo ilalagay, bahala kayo kung saan nyo pepesto. And, number 1, isa pa, wala kayong hose reel, pakalat-kalat ang mga hose nyo. Napakakalat, pag nagasagasaan, butas, gastos. Pinakamalaking gastos po yung hose pag nasisira, kasi napakamahal po ng hose. So, dun pa lang po, mag-isip-isip kayo. Kung halimbawa, nakuha nyo yung mga parts, 2-in-1, 25,000 hanggang 35,000, ito po ay 70,000, andyan lahat, nandyan si hose reel, naka 4-in-1 kayo, naka-set up na lahat, di na kayo magpapagawa ng bahayan, less stress, less hassle, kasi po yung iba, ang gagawin ay, mas makakatipid ako kung bibili ako ng hiwa-hiwalay. Ako nang bahala magbuo. Ngayon, wala naman tayong background sa pagbubuo. Hahanap tayo ng gagawa o tutulong sa atin. Ngayon, hindi naman po doon kadaling makakuha ng
sadyang maalam sa car wash. Siyempre yung iba, magmamaalam-alaman. Lalo na kung may background din sa electronics. Kahit po tanungin nyo yung magagawa ng TV, hindi lahat ng magagawa ng TV, alam nila ang gagawin nila dyan. So, kanya-kanya po linya yan. Hindi tayo basta susugan. Ako man po, nakakagawa ko nito, pero hindi ako marunong magawa ng TV. Pero kumuha po yung isang kakilala ko, kumuha daw siya ng magagawa ng TV. Nung ipinakita niya yung loob, ayaw pakialaman kasi nga hindi niya daw alam. So, ganun po. Meron po mga ganung instances. So, doon pa lang po, isipin nyo. Yung paghahanap na lang ng tao na tutulong sa inyo, yung paggagawa ng bahayan, paggagawa nitong hostel. Sa palagay nyo po, magkano magagastos nyo. Plus stress na inabot nyo. Kay namang hassle. So, ito po, nandito na lahat, kompleto na. Sasaksak nyo na lang sa tubig at kuryente. Ayos na, gagamitin na lang po. Ganun po kadali. Ito po, ang pinalagay ni Sir, baka doon naman po makikita nyo sa iba kong video. Ang nakasulat po dyan ay pangalan. Pero ang pinalagay naman ni Sir ay picture ng kanyang aso. So, yun po ang gusto ni Sir. Baka sinunod lang natin. So, yun po ang ating discussion about sa presyo and sa loob ng ating machine. Doon sa about sa bendo, next topic. Yan, okay po, magpatuloy tayo. So, doon po sa ating bendo na 4-in-1, ang ginamit po natin mga boards, ang board po na isa sa piso tubig, ay ito po. Yan. Yung pong pang ginagamit nila sa dispenser, water dispenser, yun po. Kaya, so ang ginagawa ko, pinag-modify ko, yan. Pinahihiwalay ko para na ilalagay ko ng maayos yung kanyang tunnel sa labas para makikita po ang oras. So, ito po ay okay naman kasi sa gagamitin naman natin ay sa piso tubig lang. Kumbaga, low watts lang, low wattage. Kaya hindi problema. Then, pagdating po sa ating pressure washer, air blower, and foamer, ang ginamit po nating board ay JY15B. Yan. JY15B po. Hindi po Allen timer. Kasi ito po yung ala na 1.22. Dati po ito ang gamit ko, okay naman siya. Kasi siyempre po, may popular demand or mga request, gusto nila mas magandang timer, mas magandang function, so gumamit tayo ng JY15B. Usually po ito ay sa arcade ginagamit. And ang kagandahan po sa JY, 30 ampere po naka-built-in na relay. While sa Allen, 10 ampere lang. So, madalas po ito, pag may hina ang iyong nagkakaproblema ka sa kuryente, sa supply, madali po siya nasisira. Pero kung maayos naman po supply mo ng kuryente, maayos ang mga wire na ginamit mo, wala po siyang problema. Kasi po, matagal ko lang ginagamit, hindi ako gumagamit dati ng mga relay na extra, na extra, box relay. Ito lang kung gamit ko, wala akong problema. Yun nga lang po, pag may problema kayo sa linya ng kuryente, usually, sa mga napagbigyan ko ng bendo, ay siyempre po, kailangan suportahan dito ng pwede po yung post relay, pwede itong SSR. Ganito po ang gamit ko, SSR. Yan. Then, pagdating po sa pressure washer, ito pong SSR na ito, kahit po ito ay nandito na sa 30 ampere na, sinuportahan ko pa rin po yan ng SSR, 40 ampere, para mas mapatibay ko po siya. And, isa pa pong pampatibay, heatsink. Sa pressure washer lang po ito ha. Naglalagay ako ng heatsink, hindi po pan, kasi yung pan, kumukusumo pa ng kuryente. While heatsink, siyempre, libre ang kuryente. Walang konsumo. Kaya malaking bagay. Yan po ang nilalagay ko. Nilalagay ko sa ng heatsink, para ito po, mas mapatibay. Kapag mas pinatibay na natin itong sa board, sinuportahan natin, mas matibay, mas pinatibay, and isa pang pampatibay, thermal grease. Siyempre po, nag-absorb din po ito ng heat. Nilalagay natin yan dyan, ikakapit, mas matibay po siya. Pero pagdating naman po sa foamer and air, hindi na po kailangan ng heatsink. Kasi yun naman po yung mga low wattage lang. Kasi alam naman po natin, ang pressure washer ay high wattage. Kaya dun pa lang po, kailangan natin siyang suportahan. Lalo na sa mga nagkakaproblema madalas sa kuryente. And pagdating po sa wires na ginamit sa bendo,
wag po kayong magtitipid. Lagi pong makakapal, matitibay na wire. Huwag po kayong gagamit ng maninipis na wire. Kasi number 1 po yan cost. Kayo as a builder, yung sa mga builder po, huwag kayong gumamit kasi nga po, maaabala kayo. Kayo po, maaabala yung pinagbentahan nyo, maaabala din ang nagbenta. Suggestion ko po yun or tips sa mga kapwa kong builder. So, dito naman po sa video, hindi naman po tayo madami. Nagsasuggest din po tayo para mag-usip na lang natin mga kapwa dito. Kasi ako naman po ay kung zero knowledge dyan sa car wash, self-study, then panunod ng YouTube, natuto, and ngayon po ako ay builder na. And yung akin pong car wash, 9 na taon na po yun, napakalaking bagay po. Napakalaking bagay po yung 9 na taon na yun. Kumbaga, sobra-sobra na, sulit na. And ngayon nga po, ako ay isa pang builder. Kaya talagang lalong naging sulit po. Kasi ako naman po ay matyagang manood, matuto. So, dun po sa iba kasi, kaya nga, natupasa ko minsan, nanghaba daw ng video. So, sa inyo po yan, ayaw panoodin. Kaya sa video ko po kasi, pwede kayo may matutunan. Kahit po mga salita-salita lang, hindi ko masyado pinakikita yung mga ginagawa, pwede po kayo may matutunan. Lalo na po yung mga kapwa builder ko. So, hindi naman po lahat sa inyo na nanonood ng video ko ay bayad. So, next po tayo. Next discussion. Na-discuss ko na po si so, pasensya ko. Maling papel pala yung hawak ko. So, yung papel ko kasi, mayroon ako ditong bagong plano. Nagpaplano akong gumawa ng car wash bendo na using solar setup. Mayroong naka-full solar. Yan lang po, pasilip lang ng konti. Siyempre po, hindi pa po yun full setup ng solar. Meron naman pong naka-hybrid na naka-solar ang kalahati or 90% naka-solar, 10% naka-electricity na galing sa inyong supply ng bahay. Yan po. Kasi pa lang aking hawak kanina. And meron din akong isang auto charge ng solar na kahit walang araw, mag-auto charge. So, hindi ko pa po yun medyo di-discuss. Siguro po doon sa mga magpapalo o mag-subscribe, pwede nyo pong ito, pag medyo maliwag ako, gagawin ko ito. So, magkakaroon po tayo ng solar na car wash vending machine. Pero medyo matagal pa po yun. So, discuss po muna ulit tayo. Balik tayo. Sa previous. Usually po, wag po naman pumamasamay ng mga kapwa ko seller. Ang totoo po dyan, wala naman talaga previous yan. Kasi yung iba, nakikita ko, pinakos nila previous. Suction hose, 10 meter hose, tapos yung outlet hose, yung return hose. So, hindi naman po prevision kasi pag binili nyo talaga yung pressure washer, kasama na talaga yun doon. So, ayoko naman sasabihin prevision kasi mangyayari parang niloloko ko naman yung aking mga kliyente. Hindi naman po. Wala po talagang previous dyan. Kasi nandyan na naman po lahat. Kagaya po niya akin na yan, kompleto na. Wala na po akong may bibigay na previous sa inyo dyan kasi nandyan na po lahat. Kompleto na. Sa 70,000, kompleto na. Isasakot na lang sa tubig at kuryente. Nagbibigay. Yun, kung sabon, pwede ko masabing freebies. Yun kung car shampoo. Kasi po, yung iba, hindi pinadadalhan talaga ng car shampoo, lalo na kung sila pumick up. Kasi minsan, pagbabiyahe, o kaya, lala mo ba nag-pick up, pagbabiyahe, may natatapon, accidentally, matapunan yung pyesa, ayoko naman ng gano'n. Unless, ako po mismo nag-deliver sa inyo, yun, bibigyan ko po kayo ng previous na car shampoo, yun lang po. Yun lang po ang tanging pwedeng maging previous yan. Pero yung mga hoses, kasama po talaga yun dyan, mga fittings, flat po yan, talagang kasama dyan. Kasi nandyan na nga po lahat. So, ROI po. Usually po, may mga magtatanong, ROI. Pagdating po dito sa negosyong car wash na ito, vendor, huwag po kayo maghahangad ng ROI kung ang gagawin nyo lang ay sa bahay nyo lang yan. Pansarili nyo lang na negosyo nyo sa bahay, sa harapan lang ng bahay nyo, yung mga dumadaan lang. Huwag po kayo maghahangad ng mabilis ang ROI dyan. Kasi yan po, yung car wash vendo, nung nag-umpisa po ako dyan, hindi naman po ROI talaga. Nung una nga, hindi ko akalain kikita siya. Sabi ko, nung unang buwan ko kasi, yung mga unang buwan ko, tubig pa lang po yun, wala pang sabon, 1.5, pinakamalaki, 3,000. Pero sabi ko, at least, yung mga kuryente, tubig ko, nababayadan. Tapos, yun nga po, nakarating ako doon sa point na inisip ko i-launch
nag-isip ako ng sarili kong design ng foaming machine. Kaso nakikita ko doon sa foaming machine, ay daily ka magsasalin, daily ka mag-refill ng sabon ng tubig. Sabi ko na ko, hindi ito pwede sa akin kasi lagi akong umaalis. Daily ako halos umaalis. So, daily ako may ginagawa, abala ito sa akin. Kaya po ako ay nag-isip ng sarili kong design nyo. Yan nga po, nakarating ako sa fully automatic foaming machine na with tank. Although may nakikita ako na, yun nga po yung puro 12 volts, which is, kaya hindi ko pa siya, although gumawa ako ng ganon, hindi ko siya nagustuhan kasi nga po is, yung parts is 12 volts, hindi natin masasabi yung tatagal. Lalo na pagdating sa mga solid valve ng mga 12 volts, air compressor na 12 volts, hindi po talaga siya tatagal. Kaya ang ginawa ko po, nagpilit po ako, talagang in-enhance ko siya ng in-enhance, nakarating ako sa point na puro 220 volts lahat ang pyesa. So, mas matibay po, hindi po maganda. Ang kalaban lang po natin sa kanya ay huwag nyo hayaan mabasa. Kasi 220 volts po siya, pag nabasa, masusunod. Yun po siya. Kaya pagdating po sa sasabihin nyo yung ROI, pag sa bahay nyo lang po yan, balik po tayo sa ROI ha. Pag sa bahay nyo lang po, ang pinakamaganda lang pong ROI nyo dyan, ay lahat ng bills mo po. Parang nag-invest pa kayo sa isang bagay na may tagabayad kayo ng bills. Na hindi na kayo bubunod sa sarili nyo yung kusta, na hindi nyo nababawasan yung kinikita nyo sa ibang bagay. So yun po nangyari sa akin dyan. So, lahat ng bills ko, kuryente, tubig, internet, naghuhulog ako ng cellphone, dalawa. Nababayaran ko po lahat yun sa magitan ng aking tauba. Hindi na ako bubulot sa inita ko sa ibang bagay na ginawa ko. Kasi may mga, kaya po yan, nagagawa ko ng car wash. Hindi na po yung napabukasan. Ngayon, dati po yun, ganun lang. Bills lang, bills. Ngayon po, lahat ng pagkain namin, nung medyo lumakas na talaga siya, tumikita na siya ng 20K a month. Pag tag-ulan, umaabot siya ng 30K. Pinakamababa ko ay tag-init, 12. So, yung mga pagkain, merienda, pambili ng bigas, pa ilan-ilan, wala ng bigas, 1 kilo, 2 kilo, doon po lahat kinukuha. So, napakalaking bagay po, hindi na ako bubulot sa bigas. Pag sinabi ng aking kasambahay, Kuya, wala na tayong bigas. Kumuha ka doon sa kalwas, bili ka. Wala na tayong mantika, bili ka. Kumuha ka doon sa kalwas. Ganun po, napakalaking bagay po ng kalwas. Kaya yung ROI po, kung hindi nyo naman siya gagawin as business, huwag kayong maghahangad ng ROI. Pero kung yan po ay gusto nyo talaga na may ROI, at least po ilang unit ang gagawin nyo. Halimbawa, 5 unit po, ilalagay nyo sa iba't ibang lugar, yun po yung may income. Pero kung isang unit lang po yan, sa isang lugar nyo lang, hindi nyo po masasabing maganda ang income yan, maganda, hindi mo siya matatawag na pang business talaga. Pang side business mo lang po. Parang sideline mo lang siya. Yun po ang pinakaano dyan. Kaya naghahangad agad ng ROI. Yung mga client ko po, nagtatanong sa akin, ROI, mabilis pa. Sa totoo lang po, minsan hindi ko kayo masagot. Kasi mahirap ipaliwanag. Kaya dito na lang po sa video. Yan. At least na-discuss ko ngayon. Okay na po tayo sa ROI. Maintenance. Maintenance. Yan. Maintenance tayo. So, ang wag ko kayo pawawala dyan, yung hawak ko kanina. Kasi ito pong car wash, may tinatawag din po tayo yung PMS. PMS, Preventive Maintenance Service. So, parang sasakyan po yan. Siyempre, parang bumili sa isang negosyo po, lagi pong may maintenance yan, taas naman meron yan. Hindi naman po pwedeng wala. Pwede po may mga nasisira dyan. Natural din po yun. Kasi ang trabaho naman ng po namin mga builder dyan, yung mga parts naman yan, hindi naman kami mismong gumawa. Binibili din lang namin yan. Kumbaga, kinukumbay-kumbay lang namin yan para maging isang machine. So, hindi po natin masasabi dyan na pwede may masira, pwede may bumigay agad. Especially pagdating yung sa mga coin slot. Universal coin slot po. Meron ako dyan nabibili minsan. Isang buwan pa lang, ayaw tumanggap na ng pera. So, kahit naman po yan i-recalibrate yun na i-recalibrate, babalik lang yan sa sakit. Magiging abala lang. Ginagawa ko po dyan, pinapalitan ko na agad. Kaysa maging abala lagi sa akin. Pinapalitan ko na kasi alam nyo po ba kung bakit. Kasi yung pagpapalit po nyo ng coin slot, may mga chances po dyan na makakuha kayo ng matibay. Kasi hindi ko natin masasabi yan. Meron na yung may factor. Meron naman po chances talaga na makakuha kayo ng matibay na tatagal. Meron tumatagal ng ilang taon.
may tumatagal ng isang buwan. So, swerte yan po. Kaya ang gawin nyo po, kaysa magpakahirap kayo, pag-aralan nyo kayo yung recalibrate, magiging abala sa inyo, lalo na kung may negosyo din kayo iba, palitan nyo na lang. Pinakamabilis na paraan po is magpalit ng piyasa. So, yun nga po, pagdating po siya sa maintenance. And, syempre po, may tinatawag nga po yung PMS, Preventive Maintenance Service, change oil, number 1. Yung change oil naman po, pwede naman after 6 months, depende sa inyo, kung masaya ko, 3 months, depende sa gamit. Then, may mga parts po yan na may mga bearing, kagaya po sa hose oil. May nakita ko niya sa inyo kanina, kailangan nyo lang ng WD-40, kaya yung mumulahin lang na ganito, okay din naman. Pampadulas lang po sa mga bearing para hindi kinakalawang and sa ibang parts. So, tingnan nyo lang po yun sa mga palagay nyo na parts na kailangan ng inyong maintenance. So, yun po yun. Basta tandaan nyo po, dyan po sa canvas na yan, lahat po, walang imposible. Lahat ng nagiging sira po, napagkataan dyan, lahat ng nagiging sira, may solution po. Hindi po yan disposable. Lahat po yan ay naaayos. Pwede nyo i-repair, pwede nyo palitan ng pyesa. Yun po ang kagandahan. And, mabibili nyo lang sa online. Kung malapit kayo sa Manila, mas madali. Kasi ako malayo po, so talaga umaasa ako sa online. So, lahat naman po ay naaayos. Basta kayo mismo sa sarili nyo, dapat po hands-on kayo na kayo mismo ang gagawa. Huwag nyo pong nagnegosyo kayo, sa pansarili nyo na nga sa bahay. Tapos, pag nagkasira pa po, ay ipagagawa niya pa, hahanap pa kayo ng magagawa. Huwag pong ganon. Hanggat maaari po, hands-on po kayo. Kasi, kung kinita nyo, napunta pa sa iba pagka ipagagawa niyo pa. Eh kung tutuusin naman po, pag kayong gumawa, ang kagandahan po, lalo na kung halimbawa po sa akin, tawag lang po kayo, video call tayo, ituturo ko sa inyo kung paano gawin. Ang kagandahan po, nagawa nyo na, may natutunan ka pa, and nakatipid ka pa. Ito ang kagandahan. Kasi madadali lang pong gawin lahat yan. Yun nga lang po, ikaw po, sa sarili mo ang tatanungin. Ngayon po, kung halimbawa ikaw ay gusto mo magnegosyo ng karwas, tapos ayaw mo naman magawa ng mga ganyan bagay, ay huwag ka na pong magpatuloy. Ako na po nagsasabi, yun na ituloy. Kasi, siyempre, lahat po ng negosyo, wala pong madaling negosyo. Lahat po yan ay dumadaan sa may maintenance, may nagkakaproblema, pero lahat po yan, positive lang tayo, lahat na ayos. So, ganun po siya. Warranty. Yan, warranty po tayo. Ang warranty naman po ay 3 months lang. Hindi po tayo nagbibigay ng masyadong matagal na warranty. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi yung pong binili ko ng online na yan, pag ikinabit ko na po yan dyan, warranty void na po yan sa kanila. Kahit ako po, may nabibili ako minsan. Ito, dami ko na dumating sa akin. Umorder ako 40 pieces, may 5 perasong tira. So, dun pa lang po, yun ang pinakatalo namin dito. Kasi hindi ko na naman may babalik kasi nagsabit ko na. Kaya ayoko rin naman po na lolokohin ko pa yung bininhang ko na, ay, hindi ko pa nagagamit yan. Ayoko naman po na ganun. Yung baga, yun po yung talo namin mga builder doon. Kaya minsan po, hindi rin naman tayo pwede mag-presyo ng sobrang baba. Kasi may ginugi rin po kami dito. Ang may 3 months warranty lang po dyan ay air compressor at pressure washer. Yung po mga, small parts, wala pong warranty yan. Kasi mga small parts lang po yan. And yung pong 3 months na warranty na yon, self-warranty ko pa po. Kasi yan, pressure washer na yan, pag binili ko po sa online, kasi yan po ay galing Lazada, hindi naman galing hardware dito. Yan po ay wala ng warranty. Hindi po na po yan na ibabalik pag sira. So wala na po kung magagawa dyan, kaya ako gusto mong gumawa. Kaya kayo po, kung halimbawa nasira yung ganun, siyempre yung motor po, medyo mahirap na talagang gawin yun, yan ay talagang ipagagawa nyo na. So, yun lang naman po yan. Pero, kagaya nga po sinabi ko, lahat po yan ay naayos. Ang tatanungin lang po ay kayo. Kung gusto nyo ipagawa. Pero, yan po, yung car wash, basta tatagay nyo lang. Napakalaking tulong po sa ating kabuhayan. Kasi dyan nga po, pwede nyo nang masolusyonan na yung mga problema sa bills. So, napakalaking bagay. Pero may mga swertehan din po na talagang pag magandang pwesto, ay talaga naman magandang kita. Sobra-sobra pa po sa ROI. So, swerte yan din po. Hindi naman Yan. Auto order.
Auto order na po tayo. So, auto order. Message lang po sa aking contacts. Contacts ko po ilalagay ko sa video description. And pakita ko sa inyo. Yan. Meron po tayo dito IDs. Huwag po kayo makikipag transaction na hindi kayo pinadala ng ID. Kaya kahit hindi po kayo pinadala ng ID, at least nakita nyo ako personally na ako yung kausap nyo. Pwede nyo po akong video call. Wala naman po problema. Hindi po tayo takot makipag-usap sa video call. Kasi wala naman po tayo pinagtataguan tao. Kasi yung iba, kasi kagaya ko po. Actual po, pinakikita ko ang aking lokasyon. Tapat po ako ni Sisiron Trading. Tapat ako ng Mapayapa Street. Maharlika Highway. Tabing highway po yan. Ako po ay hindi nangungupahan. Sarili namin itong pwesto. Hindi ko na po yan pinaupahan. Kinamit ko na lang kasi medyo stressful din naman magpaupa. So, Maharlika Highway, Barangay Lalig, Chaong, Quezon. So, nandun po ang bagong palengke. Nandito ang Jollibee, diversion. So, tabing highway po mismo, kaya napakadali makita. So, dun po sa may mga trust issues, tayo po ay, actual ko po, ipinakikita ang aking lokasyon. Hindi po tayo madami sa ako, nagtatago sa kung And, yan po, may IDs tayo. Rene Boy D. Arellano. Yung pong Valentine Arellano, ipangalan ng aking anak. Yan. Yung po yung mga legit. And, kailangan nyo po tumawag sa akin. 0920-4439-307. Yun po ang aking Gcash. So, pag order po kayo, pwedeng 50% down payment. Siyempre po, napakalaga po nun. Kasi yung iba nga po, takot magtiwala. Kasi may 50% down payment yan. May 35,000 po kayo padadala as paunang bayad. Then, on the day of pick-up, kung halimbawa po sila mo bang pick up, on the day of pick-up, dapat po fully paid. Ngayon, kung ako naman magdi-deliver sa inyo, doon nyo po yan babayaran mismo sa inyo yung natitira. Meron naman po, kagaya na lang po nito si Sir. Shout out sa iyo, Sir. Si Mark Anthony Mortel, fully paid po agad yan. So, salamat. Kita nyo naman si Sir. Talagang fully paid agad. Wala nang sasabihin niya, magdadaon pa siya. Wala na po. Pinuli paid niya po agad yan. Pero yan po, minsan po, katapos ko lang po yan in 7 days. Kasi mabilis po dumating yung mga pyesa. Pero nag-stay lang po siya sa akin ng ilang araw yung machine. Kasi nga po, yung aking sasakyan na pang deliver ay medyo nagka-problema. So, ipinagawa ko pa. Kaya napa-schedule po ng halos magdadalawang linggo, Friday ng deliver na yan. So, bukas mapapadeliver na yan, yung machine na yan. Yun lang po, 2 linggo lang. Meron naman pong inaabot na 3 linggo kasi po depende sa dating ng pyesa. Meron po talagang matatagal dumating na pyesa. So, wala po akong magagawa doon. And minsan, may kulang akong pyesa, ino-order ko pa po. Pero pag kumpleto pong pyesa, kahit 1 linggo po yan, kaya ko punta po siya ng 1 minute. Sobra pa po ang 1 linggo. Yung pyesa lang po ang nagpapatagal sa akin dyan. Excuse me lang po. So, yun nga po, sa contacts. Yung FB ko po, ilalagay sa FB Messenger sa description ng video. Tapos nga po yung cellphone number, 0920-4439-307 and may address. Maharlika Highway, Barangay Lalig, Chaong, Quezon. So, yun po siya. Open po tayo lahat sa ganyan. So, I hope na-discuss ko sa inyo lahat. Salamat po doon sa mga nagtiwala. Bali, itong kay Sir na ito, simula po nang nagpa-order ako ng, hindi ko na po isasama yung mga luma ko pa-orders ng 2023, 2024. Ito po ay pa-order ko ng month January 1, simula January 1 hanggang sa kasalukuyan. Ngayon ay May 8. Yan po ay pan 29th unit. Pan 29 simula po ng January. So, talagang napadami ang pa-order ko nitong January. Medyo natambakan ako ng trabaho. Ngayon lang medyo nakaluwag-luwag. So, ayun po. I hope na-discuss ko na lahat. About po dito, sa aking W Solar, babudgetan ko po kasi ito kaya hindi mabibigla. Kasi medyo masakit din ang budget. Unless may magpusa na gustong matapos agad at gusto nyo pabudgetan, pero pag ginawa ko ito, para sa inyo naman, babayaran nyo nga lang po ako paano gawin. Pag ginawa ko, yun nga lang po.
Pero kaya ko po yung gawin. Positive naman po tayo na kaya siya gawin. Pero ang tingin ko pong possible agad ay yung hybrid muna. Yung nakasolar po ang timer, nakasolar ang gamit ng sabon, hangin, at piso tubig, pwede po yung nakasolar. Ang medyo mabigat po kasi yung solar dyan ay yung pressure washer. So kaya ang inaano ko is hybrid. Yung pressure washer, although patatakbuhin siya ng relay ng solar, electric pa rin po ng bahay ang magpapatakbo sa pressure washer. Yun po yung hybrid. So kaya naman po siya. Kasi pinag-aaralan ko na siya. Yung nga lang po. Pinag-aaralan ko po muna bago ko gawin. Tinecheck ko muna mabuti yung mga downside and upside. So yun lamang po. Yung sa mga gusto ko mag-avail, message lang po. Salamat po sa pag-subscribe at mga support po sa akin. Pasensya na, hindi po kayo laging may isa-isa kasi marami po talagang ginagawa. Yun lamang mga kaluwas, mga kabendot, mga ka-DIY. Salamat po. Please like, subscribe, thank you.